EPP Industrial Arts 4, Quarter 4, Week 2. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, iba't ibang uri ng lettering style at mga gabay sa pagliletra. Magbigay ng kasangkapan na ginagamit sa pagguhit. Magbigay ng materyales na ginagamit sa pagguhit at para saan ito ginagamit. Ano-ano ang mga hakbang sa pagguhit? Ibigay ang iba't ibang uri ng shading. Para sa panghikayat na gawain, letters of same style flock together. Tignan at kilatising mabuti ang mga letra. Igrupo ang mga letrang A, E, I, O, U na may magkaparehas na disenyo o estilo. Narito ang larawan. Maghanap ng isa o dalawang kaparehas sa klase at magsama-sama. Gumawa ng isang 5x5 na table sa isang pirasong papel. Isang papel kada grupo. Isulat sa loob ng mga table ang inyong mga sagot. Ang numero ng mga letra lamang ang isusulat. Ang unang 5 grupo na makakakuha ng tamang sagot ay may karampatang gatimpala. Tingnan ang larawan. Nakakita ka na ba ng ganitong estilo o disenyo ng mga letra? Saan mo ito nakita? Alam mo ba, ang pagliletra ay nakakatulong sa pagbibigay ng kagandahan sa isang disenyo, tulad ng mga tatak ng produkto na nakikita sa TV, billboard, tarpaulin, pangalan ng tindahan, at gusali na nakakaakit sa paningin. Ang paggamit ng iba't ibang disenyo ng letra ay nakakapagbigay ng mensahe sa mga nakakabasa nito. Ang pagkatuto sa kasanayan na ito ay isang paraan upang gumaling sa pagdidisenyo. Para sa paghawa ng bokabularyo, pagliletra. Ito ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat, kundi sadyang iniletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis. Isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. STEM. Ito ay mga tuwid na bahagi ng mga letrang Gothic at Roman. Serif. Ito ay mga pahalang na linya na idinadagdag sa dulo ng stem ng letrang Roman. Fillet. Ito ay kurubang linya sa pagitan ng serif at stem o sanga na bahagi ng letrang Roman. Ang pagliletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat, kundi sadyang iniletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa, bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. May iba't ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan nito. May mga letrang simple at may komplikado ang disenyo. Narito ang mga uri ng mga letra. Una ay ang Gothic. Pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ang uring pinakagamitin dahil ito ay simple, walang palamuti
o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ang kapal. Narito ang halimbawa ng Gothic. Isang halimbawa ng produkto na pwedeng paggamitan nito ay ang larawan na ito. Ang sumunod ay ang Roman. May pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Narito ang larawan. Isang halimbawa ng paggamit nito ay sa mga pangalan ng kumpanya. Sumunod ay script. Noong unang panahon, ito ay ginagamit na pagliletra sa kanlurang Europa. Ito ay ginagamit na pagliletra ng Aleman. Kung minsan, ito ay tinatawag na Old English. Isang halimbawa ng paggamit nito ay ang produktong bola-bola. Sumunod ay text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Isang halimbawa ng paggamit nito ay sa mga diploma. Mga gabay sa pagliletra. Gumamit ng mga gabay na linya. Ito ay makakatulong upang maging pantay-pantay ang taas at luwang ng mga letra. Ang gabay na linya na madalas ginagamit ay ang cap line, waistline, baseline, at drop line. Ang mga gabay na linya na ginagamit sa malalaking letra ay cap line, waistline, at baseline. Ang mga gabay na linya para sa mga maliliit na letra ay cap line, waistline, baseline, at drop line. Gumamit ng mga patayong linya bilang gabay sa mga letrang may patayong bahagi. Iwasan ang hindi pantay-pantay na payat at kapal ng mga letra sa disenyong Gothic. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang hagod o single stroke sa bawat bahagi ng letrang Gothic. Ang larawan ay nagpapakita kung paano maisusulat ang mga letra ng isang hagod. Makakatulong kung gagamit ng broad marker sa mga makakapal na stem ng letrang Roman. Para sa letrang Roman, unahing iguhit ang serif bago ilagay ang fillet. Para sa gawain bilang isa, letrang Gothic, mga layunin na isulat ang mga letra gamit ang Gothic style. Mga kailangang materyales, drawing board, lapis, pambura, marker, marking pen. Panuto, iletra sa ibaba ang nakikitang lettering style. Gumamit ng lapis at sundan ng marking pen. Gamitin ang mga gabay na linya. Letrang Gothic, letrang Roman,
letrang script, at letrang text, maliliit at malalaking titik.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pagliletra? Saan ginagamit ang iba't ibang disenyo ng letra? Ibigay ang iba't ibang uri ng lettering styles. Ano-ano ang mga gabay upang maging mahusay sa pagliletra? Para sa pagninilay sa pagkatuto, saang bahagi ng aralin ang madali para sa akin? Bakit ito naging madali? Ano ang dapat kong gawin? Saang bahagi ng aralin ako nahihirapan? Bakit ako nahirapan? Ano ang dapat kong gawin? Para sa pagsusulit, tukuyin kung ang tinutukoy ay tumutugma sa letrang Gothic, Roman, script o text. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Una, ito ay ginagamit na pagliletra sa kanlurang Europa. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Narito ang mga tamang sagot. Una, script. Pangalawa, text. Pangatlo, Roman. Pang-apat, Gothic. At panglima ay text. Kilalanin ang mga disenyo ng letra. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Narito ang mga disenyo. Narito ang mga tamang sagot. Una, text. Pangalawa, script. Pangatlo, Gothic. Pang-apat, Roman. At panglima ay script. Isulat ang iyong pangalan gamit ang letrang Gothic Isulat ang iyong pangalan gamit ang letrang Gothic at ang iyong apelyido gamit naman ang letrang Roman. Isulat ang mga hinihingi sa loob ng bawat kahon gamit ang iba't ibang disenyo ng letrang tinutukoy.